pag-uusapan natin yung bigas, Jen. Oh. Oo, nagulat ako dun sa ipinakita sa akin ni Kat Kanaya, yung bakit? ating Ano na? researcher. Oh. Hindi ko akalain na lakas pala natin kumain ng hindi bigas, di ba? Magagalit si FPJ, no? Oh. Hindi ako kumakain ng bigas, Oo nga. Judge. Sinasaing ko muna. Kanin, oo. Oo. Pero kapag Ikaw, palay pala kinakain Yun mo. nga, oo. Di ba? Oo. Rice consumption. oo. Yan. Ang lakas pa na natin kumain ng Ganun ba? kanin. oo. So tayo hindi tayo kain, lamon. Pag Lamon, nagkataon, no? May mantakin mo kasi naalala ko nung bata pa ako, Nelson, no? Yung isang bandehadong kanin, Oo. di ba? Yung tapos medyo may, yung tutong-tutong niya na malambot eh. Di ba? Pagka bagong ano mo yung bigas, Oo. yung gusto mo, mag-request ka pa sa nanay mo, Nay, lagyan mo ng konting tutong ha. Huwag mong basta yung ano, kasi andun anya yung sarap eh. Yung sa may bandang tutong na yun, no? Nung dati kami, nag-aagaw-agaw kami ron eh. Tapos babahugan mo lang ng konting ano yun, sabaw. Wala pa yung sahog ha, sabaw pa lang. Nako po, tapos nakakamay ka kung kumakain, Nelson. Yung kalahating bandihado, pare Naku ko, po, oo. ubos. Oo. Oh. Kasi naman ang mga Pilipino, kahit na walang ulam, no? Basta lalo may na, kanin. Basta may kanin. Importante, Oo. may kanin. Kahit nga asin lang, no? Toyo o ano man, Totoo. na pampalasa, ay Nung bata ko, Oo. Pwede na. naranasan ko yung yung suka lang, sili. suka. Ibububus mo ngayon sa kanin, ano? Tapos shotgun mo ng asin. Ba talaga, ha? Shotgunin mo ng asin. Ganun. Katalo na yun. Oo nga. Ubus na. Oo. Tapos kapag siyempre, minsan walang suka eh. Yung pinagprituhan mo ng taba ng baboy. O kaya tuyo, yung pinagprituhan ng tuyo, Yun, ayun, ang naku, masarap kasi oo. may alat na, no? Yun na nga. Oo. Kami naman, ang style namin, yung mantika, Oo. tapos toyo. Oh, Tapos gagayatan mo ng ng sibuyas. yaman nyo. Bistek. Bistik ang lasa. Bistek ang lasa, walang Walang baboy. Oo nga. At pakita nga natin yung yung rice consumption worldwide in 2021, 2022 by country. Ayan makikita nyo mga babayan, China ay hindi kataka-taka. Ang dami-dami nilang tao doon, di ba? Ito yung Billion, consumption yung nagagamit. Kung gaano sila kumain, Gaano sila kalakas kumain. o mag-consume ng rice. Oho. India, hindi rin kataka-taka, billion din ang tao dyan. Ay, ang China, 1.6 billion. Oo. Pero ang India sa latest, baka malagpasan na raw po ang populasyon ng China. Oho. Mabilis din daw po ang pagdami ng India. Oo, yung nakikita nating numero dyan ay in 1,000 metric tons yan. Ha? Okay. Times 1,000 pa yan, metric tons. 154,890 times 1,000. Nako. Yan ang China. Yung Okay. India, 103,500 metric tons times 1,000. So, Okay. 100 million yan. Ha? Oho. Katakataka, no? Yung Vietnam kasi, malakas kasi sila rin mag-produce. Okay. Talagang pagkain din nila ang bigas. Akala ko pa naman yung China, ang maliminta kinakain dyan, noodles. Noodles. Hindi kasi, Jen, Diba? rice noodles din yan eh. Oo nga pala. Kapag bago gawing noodles yan, rice pa rin. Totoo nga pala. Tsaka yung Vietnam, Oo. ang ginagamit nila, rice noodles eh. Minsan kumain ako doon sa restaurant nila, hindi ko masabi lang. Baka sabihin, pinopromote, hindi ko masabing powa eh. Pero masarap yung kanilang noodles. Rice noodles nga tawag nila doon. Kaya Masarap, ganun. sabaw pa lang. Oo nga. Oo. So, Bangladesh, malakas din kumain. Nako. Oh. Indonesia, madami rin tao kasi dyan. Ha? Totoo. Pero yung Philippines, tingnan nyo mga kababayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pang-anim tayo sa pinakamalakas kumain. Ganun ba? Mag-consume Samantalang ng tayo, rice. 100 million lang tayo, mahigit di ba? At saka ang kakaiba pa nun, ang baba ng production natin ng rice, mga kababayan. Ha? Nako. Oh. Oo. Kaya ang nangyayari, nag-i-import tayo kasi talaga namang, staple food kasi natin talaga, ang bigas. Di ba, Nelson? Oh. Kaya ang sabi ng iba, baka kasi talaga, hindi tama yung ating consumption. Ganon. Na ibig sabihin, kasi pagtingin mo sa chart, di ba, yun namang sa diabetics, yung mga nagkaka-diabetes, ang taas din naman, tumataas. Totoo. Sabi nila, dahil baka sobra ng kumain yung iba. Bagamat
aminin bigas. aminin natin na merong talagang nagugutom. Totoo. Pero karamihan sa mga Pinoy, pagka bigas na o kanin ang pag-uusapan, mukhang sobra-sobra na kumain. Ganon. Saka mas higit na nakararami nating kababayan. At higit dun sa kailangan talaga ng consume. May bantakin mo nga, no? Inaral nila yun, no? Kumpara mo sa China, na sabihin, kung pag-uusapan ay percentage, 100 million lang tayo, di mga 10% lang, wala pa, less than 10% lang tayo ng populasyon ng China. Less than 10% din tayo ng populasyon ng India. Di ba? Ano yung sumunod? Vietnam. Indonesia. Hindi, yan production na yan. Production na ito. Okay. Indonesia naman, 300 million plus ang tao dyan eh. Ibig sabihin, mas marami pa rin din naman tao. sila. Pero yung Bangladesh, ngayon ko lang nalaman na ang malakas din pala kumain ng Bangladesh, ang Bangladeshi. Di ba? Malakas din pala kumain sa... Palagay ko dahil, yun nga, pagka kasi walang ulam, kasi mahirap din ang buhay di ba? Sa ang Bangladesh Well, kung ikukumpara mo naman sa Pilipinas sa Bangladesh, baka naman kahit papaano mas maunlad naman tayo sa kanila. Kung minsan kasi, yun mismo ang staple food. Wala nang ibang kinakain Yun na nga. Kundi bigas lang, kaya malakas kumain ng bigas. Bagay, sa Amerika, tayo nagpapadala tayo ng bigas dyan sa kanila, pero ang bigas na pinadadala natin sa Amerika, karamihan yung galing sa Banawe. Yun hong black rice, red rice, yan ang malakas ang consumption ng Amerika. Mga health conscious naman na kumakain yan. Sa Europa naman, karamihan natin dyan kinakain nila, patatas lang at saka mais. Di ba? Para makumpleto natin yung picture, tingnan pa natin yung ibang mga statistics. Tingnan natin yung mga ibang chart. Sige. Ayan, halimbawa, yung kaninang pinakita, yung milled rice production. Leading countries based on the production. Ibig sabihin nito, kung gaano karami yung naipoproduce na bigas, Ayan, nangunguna pa rin ng China, sinundan ng India, Indonesia, Bangladesh, Vietnam, Thailand, tapos Burma, Philippines. Nalagpasan pa tayo ng Burma, no? Sa production nila. Katakataka, no? Samantalang, ang alam ko, mas maliit ang Burma sa atin. Totoo. Pero alam mo ba, minsan napunta ako doon sa IRI, International Research Institute sa Los Baños. Alam mo ba ang daming Burmese na nag-aaral doon? Kaya naman pala. At may pagkakataon pa na ang head nila ay Burmese. Ayun ang problema kasi sa Pilipino nung tayo ay marunong na magtanim. Yun. Yung mga hindi na masyado nag-aral, no? Ayun na nga. Sa kanila tuloy-tuloy ang pag-aaral, Kasi kaya ko naman nalaman, Nelson. Sabi ko, bakit po ang pagkain nyo rito karamihan yung may curry? Sabi ko, tsaka hindi pang curry. Mantakin mo doon yung kanila yung ginisang munggo sa atin, di ba? Ginisang munggo. May curry pa. Sa kanila, ginisang munggo, main ingredients curry. Sabi ko, ba't ganito po? Kasi yun daw ang request lagi ng mga Burmese na nagtatrabaho at nag-aaral doon sa IRI. Kaya hindi man pala katakataka, no? Kaya mas naungusan pa tayo sa pag-produce ng bigas. Ayun. Kaya minsan puntahan natin yan. Kuya Leo Pantuba, baka nanonood. Samahan nyo nga kami dyan sa IRI. Iba't ibang nasyon, Nelson, Iba't ibang nasyon na hanggang ngayon hindi natatapos ang pag-aaral nila sa pagtuklas. Kasi nandyan nga yung International Rice Research Institute. Yun nga. Ayan. At dyan natin makikita naman yung husay nung matandang Marcos, Jen. Oo. Kasi nung panahon niya ay nainganyo niya yung mga institute na ito Oo. Actually, ito hindi naman pang Pilipinas yung IRI, no? oo. Pero nainganyo na dito itayo Tama, diba? tama. At tayong una nakinabang. Kasi yung iba pupunta pa dyan para mag-aral. Gagastos pa. Samantalang tayo, kapitbahay lang, lalakarin lang, nandyan yung... Pagdating sa bansa nila, napagbuti nila yung pinag-aralan nila sa Pilipinas, at dumagdag, ang pangunahing, ako sa tingin ko, ang naging susi sa kanila, kay Umunlad, may subsidiyan ng gobyerno. Tama. Vietnam, Thailand, China, sa iba pa mga bansa, ang ginagawa nila, basta may kinalaman sa farming, subsidized ng government. Yun nga, Malaki po ang pakialam ng gobyerno sa kanila. Mamaya ay pag-uusapan pa natin yan. Kasi mukhang tiningnan natin, bakit nga ba nagkaganon? Bakit ang lalakas mag-produce ng Vietnam, ng Thailand, na noong mga panahon na yon, nung katatayo lang ng IRI at sila nag-aaral pa, hirap na mga bansa. No? Totoo. At kayo, nalagpasan pa tayo. Halimbawa mo lang yung Vietnam lang. Yun na. Tayo po, developing countries sila, naggegera pa sila. Totoo yun. Diba? Actually, Jen, kung hindi ako nagkakamali, that was before 2000 o 1998. Nag-seminar kami dyan sa IRI,
mga okay. Asian reporters. Oh. Kasama namin dyan, Vietnam Thailand. Ganon. Yung isang Vietnamese, ayaw nang umuwi. Kasi Ganon. nung nagkantuhan kami, tinanong niya ako, magkano bang sweldo nyo? De sinabi ko, sabi niya, naku, ganito pala kalaki yung sweldo sa Pilipinas, ayaw nang umuwi. Gusto na magtrabaho dito? Gusto na magtrabaho. Oh. Ngayon, noong pumunta ako ng Vietnam, ayaw ko na umuwi ng Pilipinas. Mas okay pa. Kasi biglang naging, ang galing ng, iba talaga yung Ayun. biglang unlad ng Vietnam. Diyan, Alam mo, di ba ako dyan din ako lumaki sa Los Baños. May mga pagkakataon na ang naging tawag sa akin sa Los Baños ay bugaw. Dahil, Kasi may taga-bugaw. mga chicks na, Hindi. ay, ano. Ang trabaho namin noon, magbubugaw ng ibon. Ay, Doon sa bawat pitak ng ano. Chicks nga, di ba? Ibon yung chicks. Oh. Ayun na, mga ano, kalmahan Bakit din, ha? binubugaw ba yung ibon? Para sa kapakanan ng mga ibang hindi Diyan kasi pagka nakakaalam. nagtatanim ka, di ba, magsasabog ka ng palay, ano? Oo, Sabog palay. Oo. Kapag ka hindi nyo po binugaw yung ibon, mauubos yung Ay, sinabog ng tutukain, palay. oo nga. Oo. Kaya ang nag-hire sila talaga dyan ng mga bata. Ako ng mga 12, 13 anyos ako noon. Taga-bugaw. Taga-bugaw ako ng ano, Ayun. ng ibon. Oo. Doon sa may, kasi ang babantayan mo, dalawa Oo. Isang yung pitak, tapos yung kabila. Babantayan mo yan kada minuto. Oo. Bubugawin pa pag may nakikita ka na ibon. Kasama na yung mga manok, di ba? Yung mga, kuminsan Pero doon naman, walang walang manok na, ibon lang talaga. Okay. Ang kada araw na, sa naluwak, magkano bayan? Oo. 25 pesos. Mataas pa yan. Ang Daily, rate. ng mga panahon na yun. Mataas pa ang rate niyan. Ewan ko lang ngayon kung meron pa rin mga ganyan ngayon. Ano? Kasama ko doon si Kuya Odel tapos kapag kano naman, may pukpok din. Ha? May pokpok. hindi pukpok. May pupukpokin ka rin doon Ano yan? Para magliliparan nga yung ibon kasi minsan. Pagtutunugin. Oo, Okay. Yung scarecrow lang. Minsan ayaw, ayaw ayaw At umalis. saka yung iba matatalino ng ibon di ba? Dadapon pa nga sa scarecrow yan. Ayun, Titingnan ganyan, nila kung totoong tao Pag hindi gumagalaw, ite-text na doon sa mga kasama. Oy. Kaya ito, hindi totoong tao. Lulusubin na yung palayan mo. Kaya may pagkakataon sa buhay ko na ako'y Naging bugaw. Naging bugaw dyan sa Los Baños. Taga-bugaw ng ibon po. Ayun nga, oo. Kaya masaya, no? At nakatutuwang tingnan na dyan, iba't ibang variety ng bigas o palay ang itinatanim sa Iri. Yun Dyan nga. po sa Los Baños, Laguna. Oo. Kaya ako ay napag-isip-isip ko rin dyan na baka Na naman... maging bugaw? Hindi. May, na nga yata yun, drone na ang pangbugaw. Drone, yun, Ano na Napag-isip-isip ko na, hindi naman kaya baka tayo kulang ng bigas. Ay hindi dahil sa mababa ang produksyon natin. Kasi, tinan mo yung ating number ilan tayo sa production ng well-milled rice? Pang-anim. Pang-anim, Doon sa pang-pito, lista. di ba? Oo. Baka naman dahil sa kulang tayo, kaya tayo nag-i-import pa, ay hindi dahil sa kulang ang produksyon. Okay. Kundi malakas lang talaga tayo kumain. Alam mo, Diba? kinumpute ni Kong Dante yan Production versus consumption. Oo. Tsaka kinumpute niya, ang isang tao ay gaano karami sa loob ng isang taon Kumain ng- ang nakukonsume niyang bigas. Okay lang kilo. Parang ang sa isang, ayaw ko kung tama, Kong, kung nakikinig kayo, pakitama niyo nga po kami Ang isang tao niya ay, ang minimum na kinakain niya, isang kaban at kalahati sa loob ng isang taon. Ganun ba? Ganon. Okay, oo. So, kinumpute niya yan, sabi niya, dapat ito lang pala ang production natin. Oo. Pero nung nakita natin, mas malaki production natin kumpara sa consumption natin Ano nangyari? Bakit kulang? Kaya nga nagtataka siya, bakit kailangan natin mag-import? Ibig sabihin, talagang may malakas kumain. Mayroon nga talaga siguro. At saka, Ganun ba? yung wastage, mas malaki din ata ang wastage yun natin. yung tapon. nasasayang. Halimbawa, pag-ani pa lang dyan Ayan. maiiwan na yun sa bukid Totoo. Tapos yun kung gagamit ka pa ng thresher, Yan, may mas marami maiiwan din natatapon doon. dyan, Tapos pag binilid pa sa kalsada, dadaanan ng Yun. kotse, maiiwan din doon. Sayang. At iba pa yung nasasayang, yung sa transport, papuntang Gilingan. At saka iba pa yung nasasayang, habang ikaw kumakain, may mga mumu. Ay, nalalaglag. Oo. Naalala ko nung bata ako sa amin, kapag may mumu, palo agad ang kamay mo. Oo, bawal yan. Oo.